Good day mga paps, mga ka-ADB 175. So nag-update tayo nung 10 months old na tong ating motor. Ngayon, ito naman yung almost 1 year na ADB 175 na sa tingin ko ito yung unang labas nung year na yun eh. Yung iba kasi di ba meron na mga garnish dyan sa harap. Sa almost 1 year na itong ating ADB 175, ano naman ang ating mga updates na maaaring pinalitan natin o pinalitan natin dito sa unit na to. Dahil ang Motorstar ay si Assemble, si Andar, si Benta lang. Ay nako po, ganda sana ng unit nito. So ito na nga, siyempre dahil sa medyo bago pa ang unit na to, talagang ang pyesa nito is pahirapan pa. Kukunin mo sa ibang parts na unit. Kung tawagin ko nga ito ay chop suey parts. Actually, may mga compatible parts naman tong motor na to. Pwede siya sa Kymco, sa Honda, sa Yamaha, and sa Suzuki. Diba? May ganong parts tong motor na to. Pero almost halos nasa Honda, Yamaha yung parts. Kymco, yan. SYM. Dahil yung engine nito is design ng SYM. Yung Cruisin 150 ng SYM. Yung engine nito. Then other parts, mga Kymco, Honda, Yamaha. Ito yung ating pinalitan na updates dito sa motor na to. Noong nakaraan, sabi ko sa inyo, naggrasa lang ako ng ball race. Pero ngayon, nag-decide na ako na palitan siya ng knuckle bearing. Bakit knuckle bearing? Kasi may kabigatan tong units na to. Then syempre, kung paggagawa mo to sa iba, yung iba ayaw ng knuckle kasi nga daw parang mahirap tanggalin. So sabi ko lang, sa tamang tool saka discard lang siguro. Pwede na. So yun nga, nagpalit tayo ng knuckle bearing dito sa unit nito. Anong knuckle bearing pinalit natin dito? Yung pang ADB, pang Beat, yun yung mga model na pinalit ko dito eh. Ang brand na pinalit ko ay Suntal. Okay naman, nawala yung wobble niya. Nakakapagbitaw na ako sa unit na to kahit may top box. Kahit may angkas, hindi nagwa-wobble yung manubrela. So goods yung knuckle bearing niya dito sa unit na to. Nagpalit na rin tayo ng front bearing nito sa wheel. Ang model niya is 6201. Nung bearing, pareha 6201. So ano pa ang updates na pinalitan natin dito? Yung engine bushing ng motor na to. Anong brand naman yung pinalit natin? Ang pinalit natin na brand dito ay yung pang Kymco. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, yung chop suey yung parts na to. Ay nako, chop suey. Ito, pang Kymco yung pinalit ko na engine bushing kasi nga napansin natin na maluwag na yung engine bushing, may tama na, may sugat na. Na-videoan ko to sa mga short videos ko, na i-share ko na to eh. So ina-update ko lang na yun yung ating mga pinalitan dito sa unit na to. So the rest okay naman. Swak yung pang Kymco na engine bushing, swak yung knuckle bearing na pang ADB, pang Beat, yan. Tapos front bearing niya 6201. Ano pa yung pinalitan natin dito? Pati yung pulley niya, wala pang pulley to. Ang nakikita ko lang na swak dahil pare sa engine ng Cruisin ay yung pang SYM na napakamahal. Ang mahal ng pyesa nito. Wala siyang mga pampalit o replacement man lang. Wala siyang katulad na iba kundi SYM lang. So sana magkaroon na ng replacement. Ano pa? Ang madalas lumuwag dito ay yung slide piece. Slide piece ng backplate nito, madalas lumuwag. Kahit gamitin mo pang Kymco, pang SYM ito, next time siguro papalit ko yung 150 eh. May mga nagkapagpalit na nun eh, okay naman daw. So tatry natin yon. Oil dipstick nito mga ka-ADB, bantayan nyo kasi talagang pupudpurin niya. Bakit? Kasi yung pinaka O-ring na rubber, check nyo yun. Kasi pag yun, once na numipis, mapupudpud yun. So nagpalit lang ako ng O-ring yan, para hindi sumagat pag inigpitan.
Nagpalit tayo ng central spring, saka clutch spring nito na pang Honda. Tingnan natin sa ibang unit natin. So ano yung naramdaman natin na nagpalit tayo ng clutch spring, saka center spring, saka yung clutch damper na pang wave 100, kasi yung clutch damper nito yung parang may bakal sa loob, may sing-sing. So yung wave may ganon, so swak siya. So naramdaman natin dito sa unit na to nung nagpalit tayo ng spring, clutch spring, center spring, tapos palit tayo ng clutch damper. Mas umokay yung ating takbo ng makina. Bakit umokay? Kasi yung stock nito parang wala ako nararamdaman na engine brake kahit paano. Yung stock niya kasi pagka nagmi-minor na ako, imbis na pabulusok siya. So ito yung naramdaman ko sa unit na to. Yung clutch spring ng stock nito saka pinalit natin, mas mahaba yung stock. Parang nasa 16 cm yata yung stock eh. Yung pinalit ko parang nasa 14.5 yung haba. So okay naman, wala namang naging problema. Tapos yung response niya, kung di ako nagkakamali, parang 2.5 to 3. So kakanana siya no? Dahan-dahan ko lang. So ayan, di ba? Dahan-dahan lang yan, ayan. Umuurong na. Pero pag binigla ko, di ba? So yun yung kanyang response sa ating pinalit na pyesa dito. Ayan o. Kaya mas all good siya. So yun yung mga pinalitan natin. So ito nga pala yung side stand kids dito. Yan yung mga accessories natin dyan. Ano ba yung ating mga pinalitan dito? The rest naman yun lang eh. Yung namamatay-matay, hindi na natin siya nararamdaman na ganun kadalas. Siguro kasi ang problema na itong unit na to, yun talaga dapat ma-recall nung motor start, yung gas pump niya dun sa may loob ng tangke, saka yung mga TPS niya. Siguro the rest wala na. Kung ma-recall sana ng motor start yun, ay all goods na yun. Yung ating mga ignition, ayan, nilipat na natin yan nung una pa lang, nilipat na natin kasi bibiyakin yung makina nyo yan, magsisira yan. Kasi nga ginawa ng motor start, etong cable na to, saka itong mga wiring na to, yan, pinagsama-sama yan with ignition coil bracket. Yan. So kaya pag naglalaro yung makina, nahahatak, tinanggal ko na yan, lipat dun sa taas. Lagay ko na dito, balit na tayo ng guma, NGK na iridium, yung spark plug cap, stock, tapos naglagay tayo ng takip dito para sa anti-putik. Yan, ito DIY na lang ito mga paps. Yung iba binibili na lang ito, tinakpan lang natin. So the rest wala na naman. Ang huli kong ginawa dito ay yung ito, bigyan natin ng pinalitan ko ng O-ring kasi tumatama yung dulo, pupudpud. So the rest wala naman ang pinalitan. All goods naman to, napapang long ride ko to. Sa tipid, siguro yung gasolina talaga nito nasa 30 to 35 sa bigat at sa laki ng makina din nito, talagang lalakas. O depende na rin siguro sa piga niya, depende na rin sa paggamit mga paps. Yan. Kaya masabi ko naman tong motor na to is all goods naman to. So may mga minor issue lang na nagagawa naman. Talagang may salarin dyan, ayan o. Yan. Yan na may salarin dyan. Paano mga paps? Hanggang doon na lang muna. Siguro kung yung iba hindi ko nabanggit, comment nyo na lang. Paano? Bye-bye.